Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan. Mga kababayan, mag-umpisa na po tayo, komentuhan po natin mga tambay at makibalita po tayo sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC, kung saan po nahandon ang ating dating Pangulong Duterte na kinidnap po nila para po sa pangsariling interes lamang, mga kabayan. Sobrang pamumulitika. Ito po, meron pong update po sa atin ang kanya pong apo na si Representative o si Congressman Omar Duterte. Ito po ay anak ni Congressman Pulong, mga tambay. At natutuwa daw po ang ating dating Pangulong Duterte at hindi po makapaniwala na mismo si Senadora Amy Marcos daw ang nagbulgar doon sa sinasabi po ni dating Pangulong Duterte na kanya pong sinabi nung una. Hindi po ba? Na lalo-lalo ang bisyo ni Bongit na tinatawag ng kanyang ate at bangag, mga kabayan. Ito pa, pahinga po natin si Congressman Omar Duterte, mga tambay. At makibalita po tayo. Umpisa na po natin. Na-update ko siya sa nangyari yun doon sa INC na rally. Yun na. Sabi niya talaga na sobrang unexpected yun. Kaya nga. Sige, kanusta? Kaya ganyan, masaya naman siya kasi yun, nakita niya mga apo. Sabi niya talaga na, lalo na ito kasi sige-sigaw ng bring him home. Sige. Natawa si tatay. Alam niya talaga na dapat mag-uwi na lolo niya. Pero yun, nagkaroon ng lakas. Tapos yun lang, ang visits namin, more on nag-update ako sa kanya, ano nangyayari sa Pilipinas. Ganyan. Kumusta po pakiramdam niyo po sa imong pagbisita kay tatay? Masaya ako makita siya talaga. Kasi yun, alam niyo na, medyo matanda na siya. Oo nga po. Kung anong time makuha ko na makasama siya, masaya na ako. Maraming salamat kung anong po. Gikan pa kong work. Ay, pero tayo po may nag-start ka rin, ha? Sa'yo ba? Pag-update sa kanya kasi di ba sabi daw na mag-issue daw siya ng mga warrant of arrest para sa former representative Zaldico. Mag-update mo na siya nangyayari sa Pinas. Sino naman? Sabi niya, masaya daw siya. Lagi makatanggap ng update. So, ngayon, next visit ko, plano ko, memorize mo na talaga man yung article ko. Memorize talaga. Thank you sir sa pag-update kasi. Ma-inspire si tatay kay ang mga apo, malabsik siya ba? Oo, malamang na yun sila. Yun nga naman ang nangyayari. Oo. Para ma-inspire siya na yung mga apo. Lolo. Kamusta daw si Lolo Digong? Ang sayang mo. Hindi na alam. Pero siya, siguro sa lugar namin, makita niya parati, mayroon mga bring him home. Mauna yung gisulat mo. Salamat ako sa lahat ng supporter. Tatay din sa nangyayari sa Pilipinas. Na-update ko siya sa nangyari yun doon sa INC na rally. Yun na. Sabi niya talaga na sobrang unexpected yun. Kaya nga. Hindi na na-expect. Kahit medyo na speechless na nun. Natama po Pero siya. siguro from a sibling standpoint, siguro may something na nangyayari na kahit si Senator Amy hindi niya na matanggap. Yun na nga. Yun ang nasabi niya. Na talagang totoo yung sinabi ni Tatay Digong noon pa. Okay, yun. Pero yun ang sinabi nabanggit niya yan noon. Hindi niya na-expect. Kasi ang balita lang sa loob, medyo hindi masyadong medyo limited lang eh. Malamang dito lang Pero talaga. sinabi niyo po. Oo, nag-update talaga ako sa kanya. Kasi, ha? Is it allowed to say that Na, about what Senator Amy says? wala namang problema if i-update mo ano nangyari na sa Pilipinas. Totoo, nangyari naman talaga yan. Yun lang. Kung siguro ang mga bawal lang is yung mga may pagawa siya, ganyan. Wala naman talaga. Wala naman siya ipagawa. Gusto niya lang talaga malaman ano nangyari sa Pilipinas, ano nang update. Malamang, matagal din siya nag-serve sa komunidad. Pero po, di ba may television din po siya doon? Nakakaano din po siya ng mga
Pero ang news pa, ano? Ay. Busy lang. Ganyan. Kagwapa. Ha? Picture na Yeah, to. it's English, so it's very limited. Dati Arturo, ni balik na dito ko. What's happening in Europe? They're only sell them in the Philippines when there's a big event. But I don't know. He just balik. from his particular no? Oh. So, muna ikuan. Dutch kayo nga pagkaon, no? Ano na ito, Dili ano? kay salamat iha. Kung saan sa atua, Elton. Pumitado po Murag tayo. munggo, no? Di, munggo. Murag munggo siya, no? Peace. Ah, Ano yun? Ano siya tawag ani sa ato na soup? Erte soup. Dili kay Erde soup. Snert. Iwan sa yan. Ay, kuya. Mansit. Yan po mga tambay, ang ating pong update po ng ating mga kabayan sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC. Mga kabayan, masaya po ang ating dating Pangulong Duterte sa update po, lalo-lalo po sa ginawa po ni Senadora Amy Marcos. Mga kabayan, hindi niya po ine-expect yun na mismo kay Senadora Amy Marcos pa manggaling yung dati niya pang sinasabi na kargado yan. Excuse me po. Kargado yan si Bongit at yan ay nasa drug list niya. Hindi po ba? At matagal na panahon na po na yan po ay gumagamit, mga kababayan. At syempre mga kababayan, intay na rin po natin. Malapit na po. Ito pong November 28 ay magdidesisyon na rin po ang ICC doon po sa kanyang interim release. Hindi po ba? At sana po ay katigan po ng ICC. At hindi lang po sana interim release, mga kabayan, ang gawin po ng ICC. Dahil wala naman po talagang matibay na mga ebidensya po yan ang ICC. Dahil puro po yan, gawa-gawa lang po umano nila. Lalo-lalo po mga makakaliwang grupo. Hindi po ba? Halos lahat po makakaliwang grupo po ang talagang tumututok dyan at pinahintulutan pa yan mismo ng gobyerno ng bangag na tinatawag ni Senadora Amy Marcos na si Bongit. Nakita nyo po? Kaya nga po pagka merong ang kargado dyan, talagang wala pong matinong pag-iisip yan. At alam naman po natin kung sino nagpapatakbo sa ating bansa. Hindi po ba? Napakarami na pong nagpapatakbo umano. Sindikato na yata nagpapatakbo sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya maraming salamat po. At nananatili po talagang ang ating dating Pangulong Duterte ay nasa ayos na kondisyon. At syempre po, yung panalangin po natin ay tuloy-tuloy lang po, mga kabayan, na lagi po natin siyang isama sa ating mga panalangin na lagi po siyang palakasin ng Panginoon. At syempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan nang makasama pa po natin siya ng matagal at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. Hindi po ba? At syempre, yung ating pong napaka-importante at napakasaya po natin, yung ating pong mga dasal din po, na siya po ay tuluyan ng makalaya at makabalik na po sa ating bansa. Hindi po ba? At syempre po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kababayan po dyan po na talagang hindi po iniiwanan ang pamilya Duterte, ang dating Pangulong Duterte, na yung suporta po ng ating mga kababayan at karamihan po yung mga OFW at yung mga kababayan po natin dyan sa Netherlands. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po kay Atty. Roque rin po na talagang hindi po iniwan din si dating Pangulong Duterte na pati po siya ay ginigipit ng binagoong Pilipinas. Hindi po ba? Ginigipit din po si Atty. Roque. Siyempre, ganyan po talaga yan. Planado po nila yan umano eh. Kaya nga meron lumabas na Plan Horus umano sa pagpapabagsak sa pamilya Duterte. Hindi po ba? Kasi hindi na po nila nanaisin na makabalik po ang mga Duterte sa Malacanang. Bakit? Lahat po sila ay malilintikan. Yung ginagawa po investigasyon ngayon, house show lang po yun. Pagka ang Duterte na po nag-investigasyon sa korupsyon, yung po, wala na po exempted doon. Pati po ang tinatawag na bangag at bongit at tinatawag na tambaluslos ay makakasama na po. Totoo yun. Totoo pong makakasama na po sila sa korupsyon at doon sa investigasyon umano. Hindi po ba? Yan po mga kabayan. Excuse me po. Ang update po natin at maraming salamat po sa mga kababayan natin. Ang update po natin kay dating Pangulong Duterte at patuloy rin po magbibigay din po ng update ang kanyang apo,
mga kabayan, at i-memorize niya na po. I-memorize niya po ang mga ang kaganapan po at sa ating bansa. At yung po ay isang kaligayahan po ni dating Pangulong Duterte dahil alam naman po natin siya po ay naglingkod ng halos buong buhay niya sa ating bansa, magmula po sa kanyang bayan Sinilangan, hindi po ba, sa Davao, at siya rin po ay taga Cebu, ang kanyang lahi ay taga Cebu rin po, at nag-migrate po yata sila sa Davao, hindi po ba sa Mindanao. Kaya tayo po ay natutuwa, mga kabayan, at na ang ating dating Pangulong Duterte ay patuloy pong lumalaban sa ginawa pong pamumulitika sa kanya ng bangag at bongit na presidente ng Pilipinas, ayon niya sa kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos. Thank you po mga tambay sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong, thank you po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Mabuhay po kayo at ingatan po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At yung patuloy po natin panalangin at dalangin na sana po ay maingatan at siyempre po yung ating pong buong sambayanan at ang pamilya Duterte at tayo na rin po ay lalo po tayong gabayan at lagi po tayo ingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President, siyempre po mailayo rin po sila sa kapahamakan at makalaya na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. At siyempre po ipanalangin din po natin sa ating bansa na mawakasan na po ang kawalanghyan at kademonyohan ng mga taong nagpapahirap sa ating bansa at puro po pasakit ang binigay po sa ating paglilingkod. Mawakasan na po sana sila, mga kabayan. Muli po mga tambay, ingat-ingat po tayo at magtiis. Tiis muna po tayo mga tambay. At darating din po ang liwanag muli sa ating bansa. Paalam, bye-bye.